Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Naway nasa maayos kayong kalagayan. Allahumma amin. At para sa mga non-Muslim, panoorin niyo po ang aking video para malaman niyo po ang tunay at totoong pangyayari at kwento tungkol sa Taif. Ang pangyayari sa Taif. Ang kwento ng Taif ay naganap noong ika-10 taon ng pagiging propeta ni Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan matapos ang sunod-sunod na matinding pagsubok sa Mecca. Sa taon ding iyon, pumanaw ang dalawang mahalaga sa kanya. Ang kanyang asawang si Khadija, kalugdan nawa siya ni Allah, ang taga-suporta niya sa bawat hamon, at ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib, na tagapagtanggol niya laban sa mga taga-Quraysh. Ang taon na ito ay tinatawag na Am-ul Huzn o taon ng kalungkutan, paglalakbay sa Taif. Sa pag-asang makahanap ng suporta para sa Islam, naglakbay ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan patungo sa Taif, isang lungsod na 1 kilometro mula sa Mecca. Kasama niya ang kanyang alipin na si Zaid ibn Haritha, kalugdan nawa siya ni Allah. Ang Taif ay kilala bilang isang makapangyarihang lungsod, at ang layunin ni Muhammad ay hikayatin ang mga pinuno nito na tanggapin ang Islam at protektahan siya laban sa mga taga-Quraysh. Subalit, sa halip na tanggapin ang kanyang mensahe, ang mga pinuno ng Taif ay nagtawanan, nanlait, at pinaalis siya. Pinagutos pa nila sa mga tao na insultuhin at batuhin siya habang siya'y umaalis sa lungsod. Ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, at si Zaid ay naglakad ng sugatan, puno ng dugo at sakit. Ngunit hindi siya tumigil sa paghingi ng gabay at awa sa Allah. Ang panalangin ng propeta. Matapos ang masakit na karanasang ito, si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay dumulog sa Allah sa pamamagitan ng isang taos-pusong panalangin. Narito ang bahagi ng kanyang panalangin. O Allah, sa iyo ko inihahayag ang aking kahinaan, kawalan ng lakas, at pagiging hamak sa harap ng mga tao. Ikaw ang pinakamaawain sa lahat ng maawain. Sa mga kamay mo ko ipinagkakatiwala ang aking sarili, naway hindi mo ako pabayaan sa mga kalaban ko o sa sino mang magpapahirap sa akin. Ngunit kung ito'y bahagi ng iyong plano, nagpapasailalim ako sa iyo. Wala akong hinahangad kundi ang iyong kasiyahan. Ang tugon ng Allah. Habang nagpapahinga si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan sa isang ubasan. Ipinadala ng Allah ang anghel na si Jibril, kasama ang anghel na namamahala sa mga bundok. Sinabi ng anghel na may kapangyarihan, siyang durugin ang mga tao ng Taif sa pagitan ng mga bundok kung nanaisin ng propeta. Ngunit sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya, sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Hindi, sapagkat umaasa ako na sa kanilang mga anak ay may lilitaw na sumasamba sa Allah ng nag-iisa. Ito'y nagpapakita ng kanyang walang hanggang awa at pagtitiwala sa plano ng Allah. Mga aral mula sa pangyayari sa Taif. Pagtitiis sa harap ng pagsubok. Ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay naging huwara ng pagtitiis at pagpapasensya. Sa kabila ng matinding sakit at pag-alipusta, hindi siya sumuko sa kanyang misyon, pagpapatawad at pagmamahal sa sangkatauhan. Ang pagtanggi niya sa paghihiganti ay nagpapakita ng kanyang malasakit at awa kahit sa mga taong umapi sa kanya. Tiwala sa Allah. Sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy siyang humingi ng tulong at gabay sa Allah. Pinapakita na ang tiwala sa Diyos ang daan upang malampasan ang anumang pagsubok. Mga talata at hadith na kaugnay. Quran, Surah Ash-Shar, 94, katotohanang kasabay ng kahirapan ay may kaginhawaan. Oo, kasabay ng kahirapan ay may kaginhawaan. Ang talatang ito ay nagbibigay ng pag-asa na pagkatapos ng anumang pagsubok ay darating ang biyaya ng Allah. Quran, Surah Al-Imran, 3:9. At dahil sa awa mula sa Allah, ikaw o Muhammad ay naging mahinahon sa kanila. Kung ikaw ay naging magaspang at matigas ang puso, sila ay tatalikod mula sa iyo. Hadith. Ayon kay Aisha, kalugdan nawa siya ni Allah, sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang pinakamahirap na araw sa aking buhay ay ang araw ng Taif. Sahih Bukhari. Follow and share to get latest Islamic teachings and lectures. Thanks for watching, and always be inspired by Legendary. Wassalam.